Tutol ang ama ng binata sa kanyang simpleng nobya. Ilang taon na makalipas, nga ito nang muling makita ang dalaga. 1 taon ng karelasyon ni Simon si Melanie, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapagdesisyon na ipakilala ito sa kanyang mga magulang. Hindi sinasadya ang pagkakakilala nila sa isang parke noon nang minsang hinihintay ni Simon ang kanyang kaibigan. Sa unang tingin pa lang ay agad siyang nabighani sa taglay na ganda ni Melanie habang ito ay nakaupo sa isang upuan, hindi kalayuan sa kinauupuan niya. Agad siyang nagkagusto sa dalaga, ngunit nahihiya siyang lumapit dito para makipagkilala. Maya-maya ay may dumating na isa pang dalaga at agad nag-usap ang dalawa. Hindi nagtagal ay dumating na rin ang kaibigan na kanina pa hinihintay ni Simon. Laking gulat at tuwa niya nang malamang ang dalawang babae ay parehong naimbitahan ng kanyang kaibigan para sa isang double date. Isang mahinhin at mabait na babae si Melanie at lihim na kinikilig si Simon kapag nakikita ang pagbablush ng mukha nito sa tuwing pinupuri niya ang dalaga. Kakaiba si Melanie sa mga kababaihang nakilala niya, na kung hindi nakakainip kasama ay ubod naman ng sutil dahil sunod sa layaw ang mga ito na karamihan ay nagmula sa mayayamang pamilya. Agad na nahulog ang loob ni Simon sa maganda at misteryosang dalaga. Hindi ningid sa kaalaman ni Simon na si Melanie ay mula sa isang simpleng pamilya at ang nanay lang nito ang madalas nitong kasama. Wala siyang pakialam pero natatakot siya sa hindi pagsang-ayon ng kanyang mga magulang sa kanilang relasyon. Ang kanyang ama ay may mataas na posisyon sa isang pabrika at mahigpit nitong ibinilin sa binata na maging matalino sa pagpili pagdating sa babaeng mapapangasawa. Matapos malaman sa kanilang anak na siya ay may kasintahan na, ay nagpumilit ang kanyang mga magulang na makipagkita sa inaakala nilang sinusubukang pakasalan ng kanilang nag-iisang anak. At ngayon ay dumating na ang araw na hinihintay at kinatatakutan ni Simon. Hindi siya mapakali sa nalalapit na pagpapakilala at maging si Melanie ay labis na kinabahan. Panay ang hawak nito sa bracelet na nasa kanyang palapulsuhan. Pagdating nila sa gate ng bahay ay lumabas ang ama ni Simon para salubungin sila. Binigyan niya lang ng masamang tingin ang dalaga at walang sabi-sabing pumasok na ito sa loob ng bahay papunta sa opisina nito doon. Dahil sa malamig na pagtanggap ng ama ni Simon kay Melanie ay nakaramdam ang dalaga ng pagkailang, ngunit sa kabila nito ay nagawa pa rin niyang pumasok sa loob ng bahay ng kanyang nobyo. Sinalubong naman sila ng ina ni Simon sa may hapagkainan. Mahahalata rin ang hindi pagkagusto ng ginang, subalit kinamusta pa rin naman ito ang dalaga at pilit na nginitian. Ngunit pagkalabas ni Simon ng silid ay hindi na siya nagdalawang isip at agad na ipinakita sa dalaga ang tunay nitong kulay. Ang lakas din naman ng loob mo, nakita ng anak ko? Ano sa palagi mo? Basta na lang akong papayag na mauto mo si Simon na pakasalan ka? At ano, magbubuhay rin na ka kapag naging asawa mo na siya? Natigilan si Melanie at hindi alam kung paano magre-react sa tahasang kabastusan. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ng ginang at muling naging animo ay maamo itong tupa pagkatapos pumasok ni Simon sa silid na masayang hinalikan ng kanyang ina sa pisngi at umupo sa mesa upang alisin ang takip ng champagne. Sinusubukan ni Melanie na pakalmahin ang sarili sa kabila ng labis na pagkaasiwa dahil ramdam pa rin ng dalaga ang pailalim na pagtitig sa kanya ng ina ni Simon. Napuno ng katahimikan ng buong paligid habang pairap na tinitingnan ng ginang ang dalaga mula ulo hanggang sa paa. Nawari pa'y dismayado ito sa paraan ng pananamit at itsura ni Melanie. Tinangka ni Simon na pagaanin ang namumuong tensyon sa pamamagitan ng mga biro, ngunit nabigo siya. Sa wakas ay nagpakitang ama ni Simon at ang lalaking naupo sa dulo ng mesa. Sumubo na kaagad ito at hindi alintana kung nagsimula ng kumain ng mga kasama.
Nang matapos siya sa steak ay pinunasan niya ang kanyang bibig gamit ang isang napkin. Huminto ang tingin nito kay Melanie at tinanong ang dalaga kung ano ang pinagkakaabalahan ng magulang niya. Ang nanay ko lang po ang madalas kong kasama. Nagtatrabaho po siya bilang isang guro sa kindergarten. Madalang ko lang po makita si Papa kasi nagtatrabaho siya sa... Hindi na natapos ni Melanie ang kanyang sasabihin dahil agad na sumabat ang ama ni Simon at nagsalita. Ganun ba? Dapat palaging kompleto ang pamilya. Kasi kung magkakahiwalay ang magulang mo, sigurado akong hindi maganda ang naging pagpapalaki sa'yo. Sinubukan ni Melanie na tumutol at magpaliwanag, ngunit nagpatuloy ang lalaki at napasinghap si Melanie sa sumunod na sinabi nito. Simon anak, hindi namin kailangan ng isang manugang na katulad niya. Singhal nito na parang hindi kasama si Melanie sa mga oras na yun. Tama ang iyong papa, Simon. Tingnan mo naman ang babaeng yan. Tingnan mo kung gaano kasama ang fashion taste niyan. Ni hindi nga man lang ata nakapagsuklay bago magpakita dito. Huwag kang mag-alala, hahanapan ka namin ng babaeng karapat-dapat sa'yo. Dagdag pa ng ginang. Akala ni Melanie ay sa mga drama lang napapanood ang ganito. Hindi siya makapaniwala na posible pala itong mangyari sa totoong buhay at siya pa mismo ang nakaranas noon. Simon, nakalimutan mo na bang nandito pa ako? At bakit nananahimik ka lang dyan? Nakikinig at walang pakialam sa mga masasamang sinasabi nila tungkol sa akin. Sa kabila ng lahat ay nanatiling tahimik ang binata. Natatakot siyang tanggalin ng mga magulang ang allowance niya sa oras na ipagtanggol niya ang kanyang nobya. Hindi na napigilan ni Melanie ang sarili. Padarag itong tumayo mula sa mesa at taas noong tinungo ang pintuan palabas ng bahay. Habang pinapanood ni Simon ang pag-alis ni Melanie, ay napagtanto niya na marahil tama ang kanyang magulang na ang dalaga ay hindi karapat-dapat para sa kanya. Tumakbo si Melanie palabas sa kalsada para pumara ng taxi. Nangihina siyang umupo sa waiting shed habang naghihintay ng sasakyan. Hindi niya lubos inaasahan ang ganong klaseng pagtanggap sa kanya. Lalong-lalo na ang masamang pag-uugali ni Simon nang hayaan lang nitong yurakan ng mga magulang ang kanyang pagkatao. Noong unay umasa siya na susundan siya ng lalaki para yakapin, pakalmahin at humingi ng pasensya sa kanya. Ngunit naiyak na lamang ang dalaga nang biguin siya ng nobyo. Sa katotohanan takot ito na itakwil ng magulang at maghirap sa piling niya. Habang nakasakay sa taxi ay patuloy ang pagluha ni Melanie at pagtangis ng dahil sa kanyang nobyo. Samantalay may tensyon pa rin sa bahay nila Simon. Muling inulit ng ina na hindi bagay sa kanya ang dalaga at siya ay makakatagpo pa ng mas karapat-dapat na nobya kaysa sa pulubing yon. Tahimik naman ang padre de pamilya na hindi sumasabat sa usapan ng mag-ina. Mas iniintindi niya na kasi ang nakaambang problema sa pinagtatrabahuhan nito. Darating na ang bagong may-ari ng kumpanya na higit na mas mataas ang posisyon kumpara sa kanya. Lubos siyang binabagabag ng kaisipan kung paano niya pakikitunguhan ng maganda ang bagong presidente nang sa gayon ay hindi siya makasama sa mga tauhang matatanggal at papalitan. Nang marindi si Simon sa kadadada ng kanyang ina ay basta niya na lamang iniwan ito at nagtungo sa kanyang kwarto. Pabagsak at ubos ng lakas na sinara niya ang kanyang pinto. Gaano man niya kagusto si Melanie dati ay malakas pa rin ang impluwensya ng mga magulang sa kanya kung kaya naman mabilis niyang nabaliwala ang damdamin niya para sa dalaga. Sa kabilang banda naman, umuwi naman si Melanie na namumugto ang mga mata. Dala ng pag-aalala ay sinubukan ng kanyang ina na tanungin kung ano ang nangyari dito. Pero hindi naman sumagot si Melanie. Bagkus ay dire-diretso lang ito at nagkulong sa kanyang kwarto. Hinubad ng dalagang damit na suot at inihagis sa upuan ng may galit. Pakiramdam niya ay nadurog at napahiya siya. Pinaghandaan pa naman niya nang mabuti ang kanilang paghaharap. Pero tinapakan ng mga ito ang pagkataon niya at hindi binigyan ng tsansang magpaliwanag at ipagtanggol ang kanyang sarili. Dahil lamang sa kanyang simpleng pananamit,
at itsura. Mas masakit para sa kanya na maalalang naging reaksyon ni Simon at hindi siya makapaniwala na may isang lalaki na kagad magbabagong damdamin sa maikling oras lang. Maya-maya pa ay may kumatok sa kanyang pinto. Pilit iniwasan ni Melanie ang mga tanong ng kanyang ina kanina at ngayon ay mas pinili niyang huwag sumagot at nagtulog-tulugan. Hindi nakatiis ang ina ni Melanie at tahimik itong pumasok sa kwarto at malungkot na lang na pinagmasdan ang anak. Umaasa siya nang sasabihin niyang magandang balita dito ay makakapagpasaya at mapapalitan ang kalungkutan na nararamdaman nito. Melanie anak, nagmamadali ka kasing umalis kanina kaya hindi ko na nabanggit sa'yo. Uuwi ng papa mo bukas. Napabalikwas naman ng bangon si Melanie at may ngiting tinignan ang ina. Talaga po mama, miss na miss ko na po si papa. Sana lang po hindi na siya lalayot parati na natin siyang makasama. Nang makita ng ina ni Melanie na sumigla na ito ay nginitian niya na lang ito. Hinaplos ang buhok sa ulo at tuluyan ng lumabas ng kwarto ng kanyang anak. Naaawa din siya sa kanyang anak dahil palaging malayo sa kanyang asawa para magtrabaho. Lumaki ito na halos siya lang ang kasama kung kaya naman hindi maiiwasan na minsan ay nagiging katatawanan ito ng ibang bata at sinasabihan na anak sa labas dahil walang ama. At kahit na dalaga na ito ngayon ay naapektuhan pa rin siya sa paraan ng pakikitungo ng ibang tao sa kanya. Napabuntong hininga ng malakas si Melanie bago niyakap ang unan at nakatulog sa tuwa. Nasasabik na siya sa muling pagkikita ng kanyang papa. Nang sumunod na araw ay dumating na nga ang papa ni Melanie na si Gregory. Masaya nitong niyakap si Melanie at matagal na nakipagkwentuhan kasama ang kanyang may bahay, ang ina ng dalaga. Nabanggit pa ng lalaki ang madalas na pag-aaya niya sa kanyang ina na sumama sa kanya saan man siya magpunta na palagi naman tinututulan ng ina ni Melanie. Lumaki daw ito sa lugar na yon at komportable siya sa paninirahan doon. Hindi niya daw lubos maiisip kung lilipat pa siya sa ibang lugar. Dagdag pa na hindi nito ipagpapalit ang klima doon na mas angkop sa kanyang mahinang baga. Kung kaya't kahit na malayo sa kanyang asawa ay nagtitiis ito't nagtiyaga sa muling pagbabalik ni Gregory. Kung kaya naman, sa araw na ito'y masayang inanunsyo ng lalaki na sa wakas ay magagawa na nitong manirahan kasama nila. Napakurap-kurap naman si Melanie na tila pilit inuunawa ang ibig iparating ng kanyang papa. Kung kaya naman, ipinagpatuloy nitong kanyang pagpapaliwanag. Sinabi ni Gregory na sa pagsisikap nito ay nagawa nito makabili ng isang lokal na pabrika at bilang bagong may-ari ng kumpanya ay kailangan palagi itong papasok doon para pangasiwaan ang negosyo. Sinabi ni Gregory na plano niyang ipasok doon ng trabaho si Melanie sa pinakamababang posisyon para maunawaan ang bawat detalye sa pagpapatakbo nito. Gusto niyang ituro sa kanyang lahat ng nalalaman niya at kapag handa ng dalaga ay saka siya ipopromote sa posisyon para pamahalaan ang kanilang kumpanya. Habang nakikinig si Melanie sa mga sinasabi ng kanyang ama ay tumunog naman ang kanyang cellphone at rumihistro ang pangalan ng nobyong si Simon. Malamig niya itong sinagot at nang marinig mula sa binata ang opisyal na pakikipaghiwalay nito ay natawa na lamang siya ng pagak at ibinaban ang tawag. Kinabukasan, gumising ng maaga si Melanie at kasamang kanyang ama, sila'y nagtungo papunta sa pabrika. Nakapang office attire si Melanie. May mataas na heels ang kanyang sapatos at maayos na nakapusod ang kanyang buhok. Bakas ang paghanga sa mukha ng kanyang ama para sa nagsusumigaw na kaelegantihan ng dalaga. Agad na ipinakilala ni Gregory kay Melanie ang kanyang pinagkakatiwalaan at tumatayo bilang direktor ng kumpanya na si Daniel. Nagtapos daw ito sa isang kilalang universidad na isa sa may mga pinakamataas na parangal kung kaya naman sa maikling panahon ay agad na naabot nito ang mataas na posisyon kahit nasa murang edad pa lamang. Ayon na rin sa mga nabanggit ng ama ni Melanie ay hindi rin maikakaila ng dalaga na humanga dito. Agad niyang nagustuhan ang mga katangiang taglay nito. Nagtipon-tipon naman ang lahat ng mga tauhan ng pabrika sa bulwagan.
Lahat ay nag-aabang sa pagpapakilala sa bagong may-ari ng kumpanya. Marami ang nadismaya nang makita nila si Daniel. Agad nilang hinusgahan ang pagkatao nito sapagkat para sa kanila ay papanong pamamahalaan ng isang napakabatang binata ang kumpanya kung ito ay wala pang sapat at gaanong karanasan sa pagpapalakad ng ganoong negosyo. Kabaliktaran naman ang naramdaman ng ama ni Simon. Lihim siyang natutuwa dahil naniniwala siyang agad niyang makakasundo at mapapaikot ang batang amo. Ngunit maya-maya pa ay ipinakilala na ni Daniel ang kanyang sarili bilang direktor at tinawag ang totoong may-ari na si Gregory kasama ang dalagang anak nito na si Melanie. Laking gulat ng ama ni Simon at agad na nilapitan ng kanyang anak pagkatapos ng meeting nila. Dali-dali nitong sinabi sa binata na humingi na kagad ng tawad kay Melanie at papuntahin ito ulit sa bahay nila. Tutol man si Simon ay wala siyang magawa at mabilis ding dinayal ang numero ng dating nobya. Panay lang ang ring nito at malinaw na ayaw nang sagutin ni Melanie ang tawag ni Simon. Pagkaraan ng 6 na buwan na magkasamang nagtatrabaho sa pabrika si Melanie at Daniel ay naging labis na malapit ang dalawa sa isa't isa. Hindi rin lingid sa lahat ang relasyong namamagitan sa kanila at nang sa wakas ay inanunsyo ang kanilang kasal ay labis na nagsisisi ang pamilya ni Simon na hinusgahan nila si Melanie at minalit ito dahil lang sa kanyang itsura. Laking panghihinayang nila na nawalan sila ng isang manugangin na anak pala ng may-ari ng pabrika.